Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung Elias TV ban na kasalukuyan pong nakakademandahan po. Yung manager na si Beverly Labad at si Elias TV, si Elias mismo, yung frontman at yung banda mismo ni Elias. So, i-explain natin lahat to dahan-dahan. We will clip everything na kailangan. Pero a little bit of context muna dito dun sa mga nakaraang issue nila. So, nung una kasi, yung Elias TV kasi is a Mindanao-based band and sumikat sila ng todo doon. Until they met Beverly, parang siya yung naging manager nila for, quote-unquote, bigger projects. Kumbaga yung booking nila, si Beverly ang nag-handle nun as manager. Okay, so, pero with fame comes controversy. Isang ang pinakamainit na controversy doon yung pagsiselos ng ka-live-in partner ni Elias JTV kay Beverly. Kasi may itsura naman talaga si Beverly and hindi lang yon, meron pang situation na umattend ng graduation ni Beverly, si Elias, and people talked about it. Chumismis sila ng ganon. Ngayon, parang nagkaroon na ng ultimate falling out. Ito na yung tinatawag natin the straw that broke the camel's back, and we will start this story dito po sa press con ni Miss Beverly. Kasama po si Attorney Torion, ang kanyang lawyer. Let's hear it out. So, sana po maliwanagan ng publiko, kung talagang gusto nyo kunin si Elias, wala naman pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Okay. Walang iniwan din sa impeachment eh. O, di ba? Humirit pa talaga about sa impeachment eh. Pero i-explain ko lang sa inyo yung legal situation ni Beverly dito. So, si Beverly, meron siyang dalawang lawyer. Yung in-house lawyer niya, and si Attorney Topacio na humahandle ng contract. 2 lawyers, 2 cases. Okay? So, ngayon, ina-explain, ang long and the short of this is that pwede nyo namang i-hire si Elias JTV. Kunyari, binook nyo siya, pero dadaan dapat kay Beverly kasi nga may contract daw. And sinasabi ni Topacio dito na it's a matter of fact daw yung kontrata na yon. Pero we will listen to all side of the story. Tuloy natin. Walang problema, pero gawin nyo ng maayos. Kahit hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Yun. Bukod na ididemanda ni Beverly si Elias. At ang sabi naman ni Beverly, ito mabait eh. Sabi niya, wala namang problema kung makikipag-usap si Elias sa kanya. Amenable naman pala si Beverly, kaso nga lang talaga kailangan lalapit si Elias sa kanya. Now, a little bit of mga sinabi ni Attorney Topacio dito. Ang ginawa nila kasi, binroadcast nila sa isang news outlet na newspaper na si Beverly ang legal manager ng Elias JTV band. So anything na promotion, na gig, kailangan dadaan yon kay Beverly. Kung hindi dadaan doon, magdedemanda sila to the full extent of the law. Okay? So, this is the summary of what Attorney Topacio is saying. So, panoorin nyo na lang to sa Cine Bravo. Ito, yung buong legal spiel dito or legal argument ni attorney. Pero another quotable dito is yung around here. Pakinggan natin. Thank you, Attorney Ivan. So, let's start. Si Attorney Ivan pala, by the way, meron kasi maraming naging basher kasi ito yung sinasabi kong isa pang case. Yung isa pang case is cyber libel case. Okay, pakinggan lang natin ng konting-konti si Attorney Ivan. So, from its conception, I'm the one preparing the contract. That's why I'm very familiar with the contract. I mastered everything in the businesswoman, but there are aspects of law that she suffered a lot. Although sabi niya, malala, okay lang. But, sa tingin naman natin lahat, I hope you agree with me that it's already beyond. Okay, so si attorney dito is saying, again, this is already the summary, na magdedemanda daw sila doon sa mga nanira kay Beverly. Ang point nila doon, of course, we are all open for criticism, pero yung criticism nyo, i-temper nyo dapat. Hindi lahat ng bagay ay dapat nyong punahin. Kasi yung ibang
Yung iba kasi mapanira na at nagbibismirch yung kanyang reputation as a woman kasi nga dininay na naman niya na wala naman silang relationship apart from the business side ni Elias, and may asawa pala si Beverly. So these are all the things that you should know dito sa press con na to. Now let's move forward, banda rito. Yun naman po, actually bilang manager po, syempre si Elias naman bilang magkatrabaho, tinanggap ko talaga siya bilang kapatid na. Yung turing ko sa kanya, kasi once na kayo ay magkatrabaho, kailangan talaga meron kayong communication at lalong-lalo na magkasundo kayo. So, bilang kapatid, yes, pero bilang yung mga kontrobersiya, hindi po yun totoo. May asawa po ako. Yun. So, this is just to point out na yung controversy sa kanya and kay Elias ay dinideny niya. And kung napanood niyo yung aking content in relation dito, yung unang-una, si Elias din naman, dinenay yun. So, hindi na yun yung issue ngayon. Mas malalim na yung issue ngayon. It's all about the business of the band. Now, let's move on to yung sa kabilang side naman, to be fair. Okay, so ang legal counsel ngayon ni Elias TV at saka ng Elias Band ay si attorney Esralito Torion. Kung kilala nyo yan yung abogado, the famous lawyer ni Quebuloy. Okay, so ngayon ang ina-argue naman niya, TLDR nito, is that yung kontrata daw is void. Ano yan? From the start. Void an initio. Yun yung kanyang sinasabi kasi daw meron daw mga hindi clear and well, in so many words niya, ay hindi daw na-explain ng maayos kay Elias at pumirma na lang in duress. Ibig sabihin, wala, pumirma ka na. Walang nag-explain or anything like this. Kumbaga, gusto ko sanang i-quote ito kasi sabi ng gano'n ni Attorney Torion para lang makita nyo kung bakit sa tingin ni Attorney Torion it's unfair, okay? Na something would intervene na There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning. Yun. Void an initio, di ba? Sounds familiar. Parang yung impeachment ni VP Sara, di ba? And it should be stopped. Okay? Pati nga yung kontrata, kung basahin ninyo, saan sila pumirma? Dumaguete City. Oh. Wala siya, pumirma na siya. Saan ang notarization? Quezon City. Tinanong ko si Elias, kilala mo ba yung lawyer na nagpirma? Iyo? Hindi niya kilala. Oo. Pwede ba yan under na notarial law na magnotaryo ka sa isang kontrata na hindi mo nakita yung nagpirma? Hindi po pwede yun. So, these are all the arguments ni Attorney Torion, ha? A demand letter, a legal requirement. Halos mama na o ano ba? Kasi maski personal life, tinakot pa kami. Naku, taga North Cotabato ito, taga Davao del Sur. Okay, meron din isang point dito si Attorney Torion. Sabi daw ni doon sa kontrata daw, pag daw na late yata or no show, may 50,000 daw na 50,000 pesos na penalty daw. And si Beverly daw sinasabi na parang may creative control din doon sa band. Hindi lang booking purposes yung ginagawa niya. Di ba usually ang manager is naghahanap lang ng gig para sa'yo and then kukunin niya yung cut niya. According to Attorney Torion, then 30% daw yung cut ni Beverly dito. I don't know kung yan yung industry standard. Pero I'm not sure kung yan ay fair or hindi. I think the best, ang pinaka-best talaga dito, kung talagang itutuloy nila yung kaso as a venue for this is yung the platform of our courts. Kasi nga, ayun nga, magkakademandahan sila. In the side of Elias TV, dinedemanda nila si Beverly. In the side of Beverly naman, siya naman yung nagdedemanda kay Elias, di ba? So, magulo na yan, kung baga. And of course, si Beverly din, meron din siyang mga cyber libel complaints sa ilan-ilang mga vloggers, okay? So, let's continue a little bit and then let's end with an integration. Takutan ang gusto niyo. Dito tayo. Oo. Kami, walang takutan. Mag-file na lang agad kami ng kaso after, of course, sending a demand letter to, what you call this, Beverly.
Is a demand letter a legal requirement? No. Why? Because when the contract is void, there is no need for a demand letter. Yet, we sent a demand letter. Oh, as to whether or not she was duly informed by her staff, that's their problem, not our problem. Okay? So, nag-hire siya ng manager. Hindi po yung halos mama na o ano ba? Kasi maski personal life, nakikialam na. At saka yung sa mga, what you call this, sa mga miyembro, no? Pag hindi maka-attend ng meeting na wala namang proper notice, or kung meron man, meron silang right justification, i-fine ka agad. Yun. Magkano? 50,000. Basahin mo yung kontrata doon sa kanilang pinapirma na hindi nila nabasa ng maigi. Wala namang nakasaad doon na pag maka-attend ka ng meeting, maka-absent ka, 50,000 ang fine. So ako, ang iniisip ko dito, what is the point of the demanda? 'Di ba? Ano ba yung gustong makuha nitong si Beverly? Kasi amicable naman siya, pwedeng makipag-usap si Elias sa kahit kanino, basta dadaan sa kanya first and foremost. But paano kung ayaw na ni Elias? Kung baga fina-fire na siya as manager. Kasi pwede naman siguro yun na ayaw na namin sa'yo, and then let's talk about buying out their contract. Diba? Ginagawa yun sa ML or sa NBA. Diba? But I'm not really sure kung ano yung point niya. Kasi nga, if it's about money, parang hindi naman niya siguro problema yung pera. Kasi nga, sabi niya, ang mainline business niya is contracting, di ba? Malaki ang pera doon, especially if you have big projects. And then, yung kay Elias, parang side project niya lang, di ba? But who knows? Si kay Elias naman, sana magkaayos din sila and find the middle ground na lang kung saan talaga pupunta itong storya na to. So, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.